Para sa ika-anim na wika, naganap na. Ating inayahan si Brother Alex Huenio. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ika-anim na huling salita na binitawan ng ating Panginoon ay mababasa natin mula sa ika-19 na kabanata ng Gospel na isinulat po ni Juan, at hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ito mula talata 29 hanggang 30. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila rito ang isang espongha, inabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Naganap na. Sa sandaling iyon sa krus, matapos ng matinding paghihirap, uhaw at pagdurusa, binigkas ng ating Panginoon ang makapangyarihang salitang naganap na. Hindi ito simpleng salita ng isang taong naghihingalo, hindi ito tanda ng isang pagkatalo. Sa halip, ito ay sigaw ng tagumpay. Isang deklarasyon ng misyon ay naganap ng matupad. Ang layuning lubos ng naisukatuparan at ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay natapos na. Ang salitang naganap na ay mula sa salitang Griego na tetelestai, nang ibig sabihin sa wikang Ingles, fully paid, o sa ating salita, bayad na ng buo. Nung panahong ng ating Panginoong Hesukristo, ginagamit ang salitang ito bilang resibo o patunay ng isang utang ay ganap ng nabayaran. Kaya nang sabihin ito ng ating Panginoong Hesus, para bang ipinahayag niya sa buong mundo, ang utang ng kasalanan ay bayad na, wala nang kulang at wala nang dapat idagdag pa. Isipin natin iyon, ang lahat ng kasalanan natin sa nakalipas na panahon, mga kasalanan na nagaganap sa kasulukuyan at maging makasalanan sa hinaharap ay pinasanan ng ating Panginoon at kanya nang pinagbayaran sa krus. Sa ngayon, marami pa rin sa atin ang nabubuhay na parang may utang pa rin sa Diyos. Iniisip natin na kailangan pa nating pagtrabahuhan ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sa pagsunod, o kaya dili naman ay pagsanib sa isang relihiyon. Ngunit ang salitang naganap na ay nagpapaalala na ang kaligtasan ay hindi natin pinaghihirapan. Ito ay kaloob. Hindi natin ito kayang bayaran. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbayad nito para sa atin. Ang tanong ngayon, tatanggapin ba natin ang kanyang ginawa o patuloy nating susubukan gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin? Sa krus makikita natin ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya tayo minahal dahil karapat-dapat tayo, kundi minahal niya tayo dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Nang ang ating Panginoong Hesus ay naghihirap, hindi niya inisip ang kanyang kapakanan, hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi yung kanyang inisip ay ang ating kaligtasan. Ang bawat patak ng dugo, ang bawat sugat, ang bawat paghihirap ng ating Panginoon, ang lahat ng iyon ay naging bahagi ng pagbabayad ng ating kasalanan. Kaya nang sabihin ng ating Panginoon, ang salitang naganap na, ito ay hindi lamang pagtatapos ng kanyang paghihirap, kundi simula ng bagong buhay. Ngunit ang naganap na ay hindi lamang mensahe ng kapatawaran. Ito rin ay paanyaya sa ating lahat sa pagbabago. Kung tunay nating naunawaan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo mananatili sa ating buhay, sa ating lumang buhay. Ang pusong nakatanggap ng biyaya ay matututong magmahal. Ang pusong tinatawad ay matututong magpatawad. At ang pusong iniligtas ay magnanais na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi gumagawa para sa kaligtasan, kundi bilang tugon sa tinanggap nating biyaya. Maaring may mga tao ngayon na nakararamdam ng bigat ng kasalanan.
mga pagkakamaling paulit-ulit, mga lihim na hindi maibahagi, mga sugat na hindi naghihilom. Kung isa ka sa mga taong ito, ang mensahe o salitang naganap na ay para sa iyo. Hindi mo kailangan dalhin mag-isa ang bigat na iyan sa iyong buhay. Ang Panginoong Hesukristo na ang nagdala niyan sa krus. Ang kailangan mo lamang gawin ay lumapit sa Kanya, magsisi at manampalataya. Sapagkat sa Kanya ay may kapatawaran, sa Kanya ay may bagong simula. Para naman sa ating mga mananampalataya, ang salitang naganap na ay paalala ng ating pananampalataya ay nabuo, hindi sa ating kakayan, kundi sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob, kapag tayo ay nadadapa, bumalik tayo sa krus. Alalahanin natin ang ating pag-asa ay hindi nakabase sa ating kakayanan. Hindi nakabase ito sa ating kilos o gawa, kundi sa Kanyang sakripisyo na ginawa para sa atin. Hindi tayo niligtas dahil mabuti tayo, kung hindi dahil mabuti ang Diyos sa atin. Sa huli, ang salitang naganap na ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin. Tatanggapin mo ba ang Kanyang natapos na gawain? O patuloy kang mabubuhay na parang hindi pa sapat ang Kanyang ginawa? Ang krus ay sapat na. Ang dugo niya ay sapat na. Ang biyaya niya ay sapat na para sa ating lahat. Ngayong araw na ito, sa mga sandaling ito, naway tumugon tayo sa Kanya ng buong puso. At kung hindi mo pa natatanggap at hinahayaang pumasok ang ating Panginoon sa iyong buhay, maaaring ito na yung panahon. At sa atin namang mga matagal nang nananampalataya sa ating Panginoon, balikan mo ang kahulugan ng krus at hayaang baguhin ka nito muli. Sapagkat sa isang salita, sa Kanyang salitang binigkas, naganap na, ay binuksan ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat. At dahil doon, maaari nating sabihin na may katiyakan, tapos na ang laban para sa ating kaligtasan, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sa halip, tayo ay malaya na, malayang magmahal, malayang maglingkod, at malayang mamuhay para sa ating Panginoon. Naganap na isang salita ng pag-ibig, isang salita ng tagumpay, isang salita ng pagpasa. Manalangin tayo. Diyos amang banal, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at hinayaan mo, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging makasalanan, kami ay iyong iniligtas, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang katagumpayan ng aming Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay manatiling magbigay sa amin ng pag-asa habang sinisikap namin, O Panginoon, na kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyo, aming Ama sa langit, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo.